Mula sa mga nakalipas na buwan ay patuloy pa rin ang 101.1 Yes FM sa pagpapaabot ng tulong para sa ating mga kapwa at yes friend na nangangailangan. Kaya naman puspusan ang pagbibigay natin ng libreng merienda, libreng sakay at libreng saya para sa ating mga kababayan dito sa Metro Manila. Patuloy kami naglilibot-libot at sumisipat-sipat na mga yes friend nating karapat dapat mahandugan ng tulong at saya. Kaya naman noong nakaraang linggo, si DJ Rico Paniero ay nagawi sa Quezon City para mamigayan ng libreng merienda. At syempre may kasama rin niyang saya para sa ating mga yes friend na jeepney, taxi at tricycle drivers. Syempre damay na rin dyan ang ating mga minamahal na commuters. At noong October 10, si DJ Maria Morena ay naghandog ng libreng saya at libreng merienda sa lungsod naman ng Makati para sa ating mga drivers at vendors. Kaya naman manatiling nakaantabay dahil malay nyo, lugar nyo na ang aming susunod na pupuntahan. At syempre, hindi ito masasakatuparan kung wala ang alaga at tulong ng Unilab kasama ang Yes FM. Operation Tulong, Alagang Unilab, kasama ang Yes FM. Hanggat may nakikinig, hindi titikom kanyang bibig. Sa taglay niyang kulit, tsak ika'y mapapaibig. Ang bibi mo at ang bibi ko. I love you! Love you, pare. Bibo! Gandang gabi! Ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo para sa ating BB Time tungkol sa usaping pag-ibig na ginawang laro. Mga yes friend, alam nyo, kayong mga trip-trip lang ang habol pagdating sa pagmamahal. Sana sinabi nyo agad. E di sana binigyan ko na lang kayo ng barbidal. Diba? Kasi hindi ko lang maintindihan kung saan kayo kumukuha ng tigas ng apog, kapal ng mukha, at ng sobrang oras or panahon, diba? Para kunin yung loob ng isang tao para iparamdam sa kanya na mahal mo siya, gustong-gusto mo siya, interesado ka sa kanya, pero sa huli, wala ka naman palang balak na magseryoso. Si Raulo. Alam mo, nakakalungkot lang kasing isipin. Pero sa ngayon, maraming ganyan. Oo, talamak yung mga tao na pagdating sa pag-ibig, hindi sila nagseseryoso. Oo, yung trip-trip lang. May mga tao na ang habol lang sa pag-ibig ay palipas oras. May mai-flex lang sa social media. Parang tanga, diba? Kaya every time na nakakarinig ako ng ganyang eksena, yung mga kaibigan ko, yung mga kakilala ko na umiiyak, na yung jowa ko, pinaglaruan lang ako. Bigla na lang ako nakapapakanta ng Bahay Kubo. Oo. Sa paligid-ligid ay puno ng syunga, gano'n. I mean, diba, ikaw, yes friend, ikaw na binigyan ng pagkakataon na makakilala ng isang tao para mahalin mo at para mahalin ka. Tapos sasayangin mo lang yung opportunity. Kumbaga nandyan na sa harapan mo, nasa iyo na yung tsansa na magmahal ka ng taong seryoso rin. Ang trato sa'yo, magmahal ka ng isang tao ng totoo at puro. Tapos paglalaroan mo lang, talaga ba? Para ano? Kung bored ka, magsulsi ka. O magsulsi ha, baka iba yung naririnig mo. Baka iba gawin mo ha, pero depende sa'yo, bahala ka sa buhay mo. Diba, magsulsi ka, magganchilyo ka, mag-cross-stitch ka. Hindi yung mangtitrip ka ng iba. Kasi kung hindi ka pa naman pala ready magmahal at umibig ng seryoso, di wag kang makipagkilala at makipag-engage sa isang tao as if parang willing ka talaga at seryoso yung ginagawa mo. Kasi sinasayang mo lang yung oras ng tao, sinasayang mo lang yung oras mo.
sinasayang mo yung oras ninyong dalawa. Sinasayang mo yung pagkakataon na mahalin ka. Samantalang hello, kami nga walang jowa. Nagtitiis kami sa pangungulila tapos ikaw nilalaro-laro mo lang. Ang ganda mo naman. Ang pogi mo pala. 'Di ba? Imagine yung itsura kong to, walang jowa. Naisingit ka ba? Nakakainis. Diba? Imagine, kaming mga single na nagtitiis at patuloy na nananaliksik, naghahanap, sinusuyod ang buong mundo, makita lang yung tamang tao. Nahihirapan kami sa sitwasyon na meron kami kasi wala kaming shota, wala kaming jowa, wala kami nung kagaya ng sayo. Tapos malalaman namin, pinagtitripan mo lang. Naranasan mo na bang mapektusan? Charot. Diba? Wag ganun. Oo. Tsaka kayo, kapag ayaw nyo na sa isang tao, sabihin yung ayaw nyo na. Straightforward. Walang sugar coating. Walang cheating. Sabihin nyo direkta sa pagmumukha ng tao na yan na, oy, pasensya ka na ha. Nung una, medyo crush pa kita. Huwag ka mag-alala, minahal naman kita pero sa ngayon, hindi na kita gusto. Ganun. Oo, sabihin na nating mahihirapan yung partner mo na i-absorb at tanggapin yung mga sinabi mo. Pero yun yung reality. Ang mahalaga, totoo ka sa kanya at nagpakatotoo ka sa sarili mo. Hindi yung maghahanap ka ng ibang tao tapos malalaman na lang niyang partner mo na hindi na pala siya yung gusto mo. At ang mas masakit doon, malalaman na lang niya na kahit kailan, hindi mo pala siya sineryoso. Kung paano mo siya paglaruan, kung paano mo siya itrato, walang-wala yun kung paano mo itrato yung bago mo. Kumbaga, ang trato mo sa bago mong jowa ngayon sa pinalit mo sa kanya, Disney princess. Tapos ang turing mo sa kanya na pinaglaruan mo lang, Lion King. Shrek. Diba? Kahit sino makakaramdam ng pagkasama ng loob. Diba? But still, the good thing about it is, sinabi mo sa kanya totoo na hindi mo na siya gusto bago ka nagsettle sa ibang tao. Naging honest ka. Which is dapat lang. Diba? Kasi sa pag-ibig, hindi lang yung nararamdaman mo yung priority dyan. Isipin mo rin yung kapartner mo kasi dalawa kayong nagmamahal dyan eh. Huwag ka naman magpaka-selfish. Huwag kang magpaka-main character as if ikaw lang yung nasasaktan, as if ikaw lang yung may karapatan magmahal. Isipin mo yung taong kasama mo sa relasyon. Kapag ayaw mo na, sabihin mo sa kanya. Hindi yung, di ba, minsan yung iba dyan dinadaan pa sa cool off para lang magkaroon ng chance makipaglandian sa iba. Naku, tigilan nyo ako sa mga ganun yung style Ay, hindi ko gawain yan baka sabihin nyo. Diba? Kasi nga ang pag-ibig ay hindi laro. Oo, hindi ka pwedeng mag-time first. Hindi ka pwedeng sabihin mo na, wait lang, napapagod na ako, naiirita na ako sa pagbumukha mo, teka nga muna, hahanap muna ako ng iba. Hindi ganun yun. Hindi pwede yun sa pag-ibig. Kung may pinili kang isang tao, regardless kung ano yung mga flaws ng taong yan, isa yun sa mga mamahalin mo sa kanya. Isa yon sa mga tatanggapin mo sa pagkatao niya. Kasi kung ayaw mo pala sa kanya, bakit ginawa mo siya? Doon mo papatunayan na bago ka jumawa, hindi mo muna siya lubusang kinilala. Diba? Ano? Imik? Ano? Nananahimik ka dyan? Magsalita ka. Pagtanggol mo yung sarili mo. O, saka mga yes friend ha, isang paalala lang din ha na mali na paglaruan ang pag-ibig. Naku, ang pag-ibig parang apoy yan, hindi mo dapat pinaglalaruan. Oo. Oy, mga yes friend ko dyan na naglalaro ng apoy at the moment ha. O, ganyan masama yan, lalo na pag di mo naman jowa. Oo, masamang paglaruan ang pag-ibig kasi alam nyo, isa yan sa mga endless na biyaya sa atin nang nasa itaas, diba? Hindi yan nauubos. Endless yan. Patuloy na binibigay sa atin yan, patuloy na ipinararamdam sa atin yan, at hindi dapat natin yan tinitake for granted at pinaglalaruan.
Ako sinasabi ko sa'yo, hindi naman sa tinatakot kita or pinagbabantaan kita. Kasi kung ganyan ka ng ganyan, maaaring dumating yung pagkakataon sa buhay mo na pati sa'yo wala nang magsiseryoso. Wala nang magmamahal sa'yo ng totoo. Takot ka, no? Totoo yun. Kasi what if dumating yung tao na makakatapat mo, na kagaya mo, na pagdating sa pag-ibig, hindi nagsiseryoso? Or worse, what if makahanap ka ng taong mahal na mahal mo na, handa ka nang magseryoso, handa ka nang mahalin siya ng buong buo, tapos gawin niya naman yung ginawa mo sa dati mo. Siya naman yung hindi magsiseryoso sa'yo. Sakit nun, be. Mahapdi yun, be. Parang sugat na nilagyan ng alcohol yun, be. Diba? Kasi alam mo, yung pag-ibig, minsan lang yung dadaan sa atin. Maaaring maraming beses natin siyang mararamdaman, pero yung totoo, yung puro, yung talagang sincere, minsan at minsan lang yan magdadaan. Kaya as much as possible, pahalagahan mo yan. Diba? At ayokong dumating ka sa punto na yun nga, yung sinabi ko, wala nang magmamahal sa'yo ng totoo, wala nang seseryoso sa'yo, kasi nakakatakot yun. Sino ba namang tao ang gugustuhin walang magseryoso sa kanya? Sino ba namang tao ang gugustuhin walang magmahal sa kanya ng totoo? Pero kung ganyan ka pa rin ng ganyan, hindi malabong mangyari sa'yo yun. You know why? Kasi hindi mo deserve. You will always get what you give. Kaya sana kapag dumating man yung time na mahanap mo na yung isang tao na feeling mo kamahal-mahal na talaga para sa'yo, sana hindi niya iparamdam sa'yo yung mga bagay na paulit-ulit mong ginawa sa iba. Sana itrato ka rin niya ng tama. Sana hindi kagantihan ng tadhana. Katakot talaga yan, be. Sinasabi ko sa'yo. Tsaka be matured enough. Ano ka ba naman? Hindi ka naman na elementary, be. Para maglaro-laro sa pag-ibig. Diyos ko naman. Maraming klase ng laruan dyan kung gusto mo bang maglaro. Oo. Na pwede mong paglibangan. Robot, Barbie, Tamagotchi, Mobile Legends, Yo-Yo. Pero never na never ang puso. Gusto mo palang maglaro? Tara, laro tayo. Pukpok palayok. Basta ikaw yung palayok. Para ikaw yung hahampasin. Charot. Diba? Pero kung hindi mo talaga mapipigilan at parang gusto mo talagang makipaglaro-laro lang, kung paglilibangan mo man ang puso ng isang tao, tandaan mo to. Sana ituring mo siyang parang pinaka-paborito mong laruan. Hindi mo ipapahiram, hindi mo dudumihan, hindi mo sisirain, at lagi mong iingatan. Tandaan mo yan, ha? Basta ako kung makikipaglaro ako sa Yes Friend, ang gusto kong laro ay bahay-bahayan. Tapos bubuo tayo ng pamilyang puno-puno ng pagmamahalan. Gusto mo yun? Tara! Nakakumot! Kainis. Wala naman mga Yes Friend kung Bibi, 3 oras na Bibi time na naman ang ating pinagsamahan. Nakapiling mo ang Bibi mo sa radyo. DJ Biboy Bibo, ang DJ na single, ready to mingle, basta walang label. Magkasama at magkarinigan tayong muli bukas sa parehong oras. Dito pa rin at dito ka lang sa istasyong No Problem, ang 101.1 Yes FM. Good night, Bibi. Mwah, mwah. 101.1 Yes FM.